Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay marami. Tanay inakoniat, inirang tawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Mga kapanalig, ating simulan ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapanalig na ngayon po ay nakatutok sa Healing Mass sa Veritas. Kung kaya iniaalay po natin ang banal na misang ito sa lahat ng mga kapanalig na humihiling ng kagalingan. Ialay din po natin ito para sa intensyon ng ating Santo Papa, Papa Leo, sa lahat ng mga kardinals, obispo, sa lahat ng mga kaparian. Lalo tigit sa intensyon ng Pache Missionaries, ang servant community, Soldiers of Christ, Children of Light, Spirit of Love, Covenanted Community. At ganun din po sa mga intensyon ng Nation Management, Engineer Hill, Milag, and Dr. Buwan family, Lolo Terio, Manong Carding, Agpalasin family, Lahi family, at para sa kaarawan ni na Jonathan, Rosella, at Margarita. At alalahanin din po natin ang ating mga mahal sa buhay na yumao. Mga kapanalig, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan, para ikaw ay matagpuan ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap
upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, gumising ng gabiring yaon si Jacob at itinawid sa ilog Habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at mabubukang liwayway na." "Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako bibinibindisyonan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon Israel na ay itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." "Ano pong ngalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ng mukaan ang Diyos, gayon may buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo, sa daing ko na tulungan, pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Hahatol ka sa panig ko, sa pasya mong ibibigay. Pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran, ang tibuki ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko, naroong ka't kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong sinisiyasat, nasumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibig. Sa amin ay ipadama, iyong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel?" Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapanalig na ngayon po ay nakikinig sa Healing Mass sa Radio Veritas. Sa mga oras na ito, napakaganda ng ating ebanghelyo sapagkat ipinakita sa atin sa ebanghelyo ni San Mateo ang misyon ni Jesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita at ang pagpapagaling sa mga may karamdamang taglay. Physically, emotionally, psychologically, at higit sa lahat, spiritually. Ngayon, nakita po natin na ang misyon ni Jesus ay hindi lamang maipakilala ang kanyang amang nasa langit, kundi palayain ang bawat tao o lalo tigit ang kanyang mga kababayan mula sa pagkaalipin at ano ang nagiging sanhi ng kahirapan ng mga taong ito. Magandang pagnilayan sa sitas ng ating ebanghelyo na kung saan binigyang diin dito, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa. At si Jesus ay nakaramdam ng pagkahabag sapagkat sila'y lito at lupaypay. Nakita natin kung paano na si Jesus ay naging presensya para sa mga taong nangangailangan ng kagalingan at pagkalaya. Si Jesus ang nagbigay ng kapayapaan at kagalingan. Sa makatuwid, si Jesus ay isang dakilang manggagamot. Hindi lamang physically, emotionally, psychologically, bagkus higit sa lahat, spiritually. At ito, pinakita ni Jesus kung paano tayo magkaroon ng tinatawag na paglapit. Paano tayo magkaroon ng pamantayan sa ating sarili, sa ating mga misyon sa buhay natin. Na dapat sa bawat misyon na ito ay makita natin si Jesus sa mga tao. Makita natin si Jesus sa bawat sitwasyon na gaganap sa ating buhay. Mga kapanalig, ano ang kahilingan mo ngayong araw na ito? Ikaw ba ay nakakaranas ng pagkabalisa? Ikaw ba ay nakakaranas ng kawalang pag-asa? Ikaw ba ay nakakaranas ng pagkapagod? Ikaw ba ay nakakaranas ng pagkalungkot sa buhay? Ikaw ba ay nakakaranas ng spiritual dryness, etc.? Kanino dapat tayo bumaling at masigit na kumapit? Walang iba kundi sa Diyos na buhay na siyang pinanggagalingan ng ating kagalingan at kalakasan. Physically, emotionally, psychologically, at spiritually. Sa mga oras na ito, sabi nga, a listening can be a miracle. Ganito ang ginawa ni Jesus. Siya ay naging mabuting tagapakinig, binuksan niya ang kanyang puso at ang kanyang isip para sa mga taong nangangailangan. Ikaw bilang umiiral, gaano ba kabukas ang iyong loob at ang iyong tainga para pakinggan ang mga taong nangangailangan ng tulong? Hindi lamang dahil sa financial na may bibigay natin, dahil sa physical na pangangailangan ng tao, sa pagkain, kundi sa emosyonal, psychological, at higit sa lahat sa spiritual na pangangailangan ng tao. Isa sa mga demands of the gospel
ay yung willingness na tumugon doon sa mga taong nangangailangan. Higit dito ay mailapit natin ang bawat isa para sa ating Panginoon, na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at bumubuhay ng pag-asang malapit ng mamatay. Minsan sa buhay ng tao, mga kapanalig, pag tayo ay nawawalan ng pag-asa, pag tayo ay napapagod, nasubukan na ba natin na tayo ay makipag-ugnayan sa Diyos? How about doon sa mga nagiging pastol ng ating buhay? Nasubukan na ba natin silang kumustahin? Nasubukan ba natin sila na tayo ay magkaroon ng tinatawag na consideration or pagmamalasakit para sa kanila? Bawat isa po sa atin ay prone na tayo ay manghina. Physical man, emotional man, psychological man, at higit sa lahat, spiritual. We don't need to be complacent. At sino ang pinagmumulan ng ating lakas? Walang iba, ang Diyos. Kaya kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa sa buhay, lagi mong isuko, magpakumbaba ka sa Diyos. Lagi kang magtiwala sa Diyos. Sapagkat sa ating ebanghelyo, tinuturuan at pinaalalahanan tayo ng Diyos na dapat tayo ay marunong magtiwala kung ang ating pag-asa ay malapit ng mawala o mamatay. At sa kaliit-liitang pag-asa na yan, pag tayo ay mayroong natitirang liwanag na magtiwala sa Diyos na yung mga imposibleng maganap sa buhay natin ay magagawa ng Diyos the moment na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Sa bawat pagtitiwala natin ay mayroong pag-asang naghihintay. At sa bawat pag-asang yan, naroon ang pagpapala ng Diyos. Sapagkat nais ng Diyos bawat isa sa atin na tayo ay maging instrumento at kasangkapan ng Kanyang pagkahabag at pagmamahal. Na kapag nalalagpasan natin ang bawat sitwasyon, ang bawat dumarating sa ating hamon sa buhay, tayo ay magsilbing pagpapala, presensya at biyaya sa ating kapwa. Dahil kung anuman ang kanilang naranasan, ay naranasan natin, tayo ay magiging good advisor sa kanila. Tayo ay magiging o magsisilbing lakas sa kanila. Sapagkat naranasan natin kung paano kumilos si Jesus sa buhay natin. Kahit sa gitna ng ating mga kasakitan. Dalawa ang uri ng ating kasakitan. Maaring pisikal or spiritual. Pisikal dahil literally maaari tayong magkasakit. Spiritual dahil sa mga kasalanan. Ngunit kanino ba tayo dapat tumakbo? Wala tayong ibang lalapitan, kundi si Jesus na siyang bukal ng ating kagalingan at kalakasan. Basta't ikaw, kapanalig, marunong kang magtiwala sa ating Panginoon na handang gawin ang lahat para tayo ay maging matatag at manatili sa Kanyang kawan na magbibigay kapayapaan sa ating buhay. Amen. Sa pamamagitan ng pagkapari sa bagong tipan, idinudulot ng Diyos ang mapagpatawad na paglilingkod ng Kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at manalangin. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghasik ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod na pari, madre, relihiyoso, katekista, at laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan.
ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo naway magdulot sa mga yumao ng kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon ng ani, sa pamagitan ng aming mga panalangin, tipunin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng marami pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong kaharian sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Sa'yo, mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno. Inakasan, pinagkalang naparirito, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natupos. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapanalig, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng ang Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito.
buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. So panalangin para sa lahat ng mga may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga kapanalig na may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kaulooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga, tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. Amen. Amen. So bago po ang huling pagbabasbas, patalastas po, mga kapanalig, ating gunitain ang kapistahan ni Saint Benedict Abbot. Sa ika-11 ng Hulyo, araw ng Biyernes, inaanyayahan ko po kayo na dumalo at makiisa sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue Corner, EDSA, para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, espesyal intensyon, kaluluwa at match sponsor o love offering. Tumawag lamang po sa 8925791, occasion 129131137, o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe.
Maraming salamat po. Mga kapanalig, katulad po ng sinabi sa ating ebanghelyo, huwag tayong matakot o mag-alinlangan na tayo ay maging instrumento ng Diyos sa pagpapatuloy ng kanyang misyon. Kaya naman po, we are very blessed, no, na this coming August ay meron po kaming 7 maordinahan sa aming pong congregation, ang Apache Missionaries. Meron pong 4 na magiging pari at 3 ang magiging reberendo. Sa mga oras na ito, totoo ang sinasabi sa ating ebanghelyo. Marami at malawak ang misyon ni Jesus. Kung kaya kinakailangan ang mga may lakas loob at may tawag sa bukasyon sa pagpapari o pagmamadre. At anuman ang iyong misyon, ang iyong presensya para sa mga tao na nangangailangan ng salita ng Diyos. Sa simpleng tugon mo, ikaw ay kinakailangan ng Diyos, ikaw ay nagiging malaking biyaya. Kung kaya po, patuloy po ninyo kaming idalangin sa aming mga proyekto. Lalo tigit, meron po kaming project in Cubao at ganun din po sa Bohol na siyang aming magiging official house. Harinawa po, hipuin kayo ng ating Panginoon sa pagtugon sa pagpapalaganap ng aming mga local mission houses, na kung saan po dumarami din po ang mga tumutugon sa pagpapari, tumutugon para maipagpatuloy ang misyon ni Jesus. At patuloy din po nating idalangin ang sitwasyon ng ating mundo at maging ng ating bansa para manatili ang kapayapaan. Sa ating misyon, ang ating presensya ay mahalaga sa pag-aalay ng panalangin. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyuri ng parang at Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.